Huwag na kayong mag-away. Sinabi ko na sa'yo na huwag maglaro ng gula. Tumayo ka at pag-usapan natin ito. Magdesisyon ka. Sige, magdesisyon tayo. Alang sa kaunting pera. Sinaktan mo ang sarili mong kapatid. Walang hiya ka. Bubulaan kita ng lolo mo. Tulong-tulong gamot. Ay, huwag na kayong mag-away. Kaunting pera lang naman yan. Meron naman siguro si nanay. Oo. Nanay, Nanay, bilis, uminom ka ng gamot. Nanay, okay ka lang? Kailangan ba nating tumawag ng doktor? nanay, Hindi na. Hindi pa namatay. Ano naman? Okay naman tayo di iba? Oo nga. Nanay, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Ayusin mo na. Ang problema ko at ni Kuya, may utang siya sa akin na 50 tael. Unang araw ng retirement ko bilang corporate slave, bigla akong namatay. Nakakainis talaga. Hirap na hirap akong makarating dito. Muntik na naman akong mamatay. Matandang kaibigan, ito ang mga. Walang utang na loob na anak na nagdulot ng iyong kamatayan. Sige, dahil nandito na ako, igaganti ko muna ito para sa'yo. Bagamat ako'y isinilang sa gitna ng kaginhawahan at lumaki sa ilalim ng watawat. Naniniwala ako na ang pamalo ang nagbibigay ng mabuting anak. Nanay, okay ka lang? Nagkukula na ako, bula pa rin ang iniisip mo. Walang utang na loob, ngayon din ay ipadadala kita sa langit. Nanay, huwag na. Kung hahampasin mo pa ako, hindi ako magpapatalo. Nanay, nagkamali ako. Ang pag-amin sa pagkakamali ay mabuti, kaya narito ang gantimpala mo. Ito, nanay. Mahal gising ka. Nanay, kaunting paraling naman yan. Kailangan ba talagang ganito kabigat ang palo mo? Nitong mga nakaraang taon, gamit ang discarding ito. Ilang beses na ninyo akong niloko, akala ba ninyo talaga na ako'y isang bulag at binging inosente? Ano naman, nanay, pamilya tayo. Sa huli, kami pa rin ang asahan mo sa pagtanda mo. Aasa ako sa inyong mga kumikita ng hirap. At gumagastos ng maluho para alagaan ako. Kung hindi pa ako namatay, swerte na yon. Ikaf. Sige na, nanay, hindi na kita pagtatalunan. Bigyan mo na ako ng pera. Kailangan kong tumawag ng doktor para sa asawa ko. Akala ko tao ka pa. Naku naman, mama, tama na yan. Ano pa biyay gasto mo? Ano gusto ko? Ako. Gusto ko to. Aray. Gusto ko rin to. Abala sa panggugulpi, nakalimutan ka na, no? Gusto mo talaga masaktan, no? Ang tanga mo. Ikaf. Tulong. Zaklolo. Sige, sumigaw ka pa. Tingnan natin kung di kita bugbugin. Dalhin niyo palabas ang dalawang tangang to, Alice. Gising na, alis na tayo. Ese. Mama, pagsisisihan Montag, tu. Anak, Wenchen. Yao-yao noon, bulag ang puso ko. Paborito ko ang dalawang walang utang na loob, nasaktan ko kayo. Kasalanan ko to, huwag kayong mag-alala sa susunod. Gagawin ko lahat para bumawi sa inyo. mama. Pero si kuya, siguradong hindi. Ano ngayon? Sa akin na kayo sumama. Ituturo ko sa inyo kung paano maging hari sa sarili ninyong bahay.
Kuya, ano na naman balak nyo? Ngayon na mismo, gusto kong maghati-hati tayo. Di ka kumain. Lakasan mo. Gusto kong maghati-hati at kasama ko si Diko. Tama. Kuya, pwede ba yan? Paano kung si Mama? Huwag kang mag-alala, paborito tayo ni Mama. Di niya tayo pababayaan. Sama, sa huli, siya ang magmamakaawa na huwag tayo maghati. At ang pera, madali na lang kunin. Tama, ganyan tayo yan. Kuya, kahit maghati, dapat si mama ang magdesisyon. Kung tayo lang, walang utang na loob tayo. Kung mabait siya, mabait din tayo. Pero halos patayin na niya tayo. Anong utang na loob? Wala na yon. Mama. Ito, hati na. Kung ganyan ka, huwag kang magalit kung gantihan ka namin. Ayak mo, Takati? Pwede. Bigyan mo kami ng 5, hindi 100 tael. Hati. Ngayon na. Mama, seryoso ka? Hay. Malaki na kayo. Di ko na kayo mapipigilan. Kung gusto nyo, hati na tayo. Inay, pag nagbibiruan ka. Pwede bang pababain mo ng kaunti, yung mga labi mo? Nahuli. E di pirmahan mo na agad. Inay, nagbibiro lang po kami kanina. Nabasa na, hindi aprobado. Ha? Inay. Ha? Kayo na ba ang pipirma o ako na ang bubugbog? Sa inyo at pipirma na lang para sa inyo. Ah. Tara na. Huwag niyo sanang isipin na masama ang loob ko. Kahit na maghihiwalay na tayo, ang mga dapat sa inyo ay hindi mawawala. Tagapaglingkod, iharap ang aking inihanda. Oh ho. Buksan niyo at tingnan. Oh. Wow. Ele, makinig kayo sa inay. Sino ang makakaisip sa pangalawang buhay ko, naging boss na rin ako? Mahal, ang dami ng sa mga kapatid. Di ba mas marami sa atin? SAA, alam naman ng lahat na paborito tayo ni Inay. At mag-asawa tayo, siguradong mas marami ang mapupunta sa atin. Ang galing ka o, di iba? Ha? Inay, bakit walang laman ang mana namin? Sabi ng bulag, hinahabol pa. Tingnan mong mabuti. May laman naman yan, di ba? Oh, meron ga. Ang liit nito, hindi kaya niloloko tayo ni Inay? Ano ba ang alam montag? Kapag maliit, mas mahalaga. Oo nga. Tingnan mo, sa loob ng 3 araw. Kailangang isauli ni na Linwenyang at Linwenyo. Kay Jiang Chijun ang 500 tael ng pilak. Inay, ano po ibig sabihin nito? Ang literal na kahulugan. Hindi ka ba marunong magbasa? Kapag naghihiwalay, tumatanggap ng ari-arian. Bakit kami ang kukuhanan? Nga, inay. Hindi naman ganyan ang pagpapabor. Ay naku, nung kayo ang pinapaboran ko at hindi si Third Son. Bakit hindi kayo nagsalita ng ganyan? Kapag kayo na ang nasaktan, sa kanilang naramdaman, nararapat. Ang mga pilak na ito ay yung dati nyo. Nakinuha sa akin. Dahil maghiwalay na tayo. Siyempre, kailangan malinaw ang lahat. Inay, pwede bang hindi na lang kami maghiwalay? CJ, Ha? patayin nyo tong 3 to. Di na kailangan paghasya. Inay, hati na kami. Inay, Hati na kami. Nagsisisi ako, 3 araw ka pa. Bukas kung wala pang 500 tael, ibibitin ko kayong 3. At papaluin. Magano na? Tatlong tayo lang, tol. Ikaf? Wala ka talagang wala? Balangga, kayang ga nakipag-uwi ako. Niloloko natin si Inay, bigla na lang nagwala. nga, di pa ako nakakita ng nanay na ganun kalupit. Eka, mag-isip ako kung paano punan tong 500 tile. Baka ibitin talaga tayo ni Inay.
Ayan, may naisip na ko. Kahit kinain na niya yung pera, izuzuka niya yan. Talaga? Hehehe. Kuya, nagpapasikat lang ako. Di nagbibenta ng katawan. Wala kong ganun. Ano ba yan? Ikaf nga di ipihikan. Ako pa? Sundin mo na lang sinasabi ko. Balita ko, kagabi pinagbili niyang magkapatid lahat ng gamit sa kwarto. Oo nga. Buong gabi silang nag-ipon ng pera. Kitang-kita yung pagkapuyat. Yaw, nakita mo. Sabi ni inay, sumama ka sa kanya. At sigurado magiging maganda buhay mo, Dimension. Sagana sa pagkain at ginhawa. 500 tael, simula pa lang yan. Opo, susundin ko si Inay. Kuya, inay, may sasabihin si Bunso. Inay, makazawa na kao. Ako? Ibig kong sabihin, may gustong pakasalan ako. Ay mali, ang ibig kong sabihin. Teka, naiintindihan ko, ikakasal ka na. Oo, yun ga. Kaya pala tong panganay at bunso, ilang taon ng kasal. Ikaw lang di pa nagkakaganon. Akala ko ba may sira ang ulo kaya walang pumapayag? Alam ko na, magpakasal ka na. Ganon na lang? Di mo itatanong kung sino? Tanong ko ba kailangan maglagot? Oo naman. Di ko itatanong. Inay, anak Montag talaga, kauha. Ay, anak, kahit apo kita sa tunay, wala talagang pera si nanay. Kahit meron, hindi ibibigay. Tapos na. Kung gusto mong magpakasal, di magpakasal ka. Basta wag lang ako ang gagastos. Payag ako. Hindi pwede, nanay. Tanungin Montag muna ako. Itawan ako. Ayo, hanggat hindi mo ako tinatanong. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka sa pinakamasayang sandali. Ay naku, nanay, hindi mo naman masisisi si Bonso. Siyempre, hindi basta-basta ang gusto niya. Gaano ka ba hindi basta-basta? Ang pangalawang anak ng mayamang pamilyang Chia, si Chia King An. Tama. Anak, hindi puro itsura ang tinitignan pag may gusto ka sa isang tao. Alam ko, pati ugali at pamilya. Pero sa puso kao, siya ang pinakamahalaga. Hindi ako mapapakasal kundi sa kanya. Ang ibig kong sabihin, tumingin ka sa sarili mo sa salamin. Bakit mo ako sasabihan ng ganyan? Talaga bang anak kita? Anak ka nga. Mas mabuti pa sanang nag-anak na lang ako ng Shumai. Sino ba yung siksyaking An? Ang mga nagkakagusto sa kanya mula dito. Hanggang sa labas ng lungsod. Ano ka ba? Yung iba mayaman, gwapo at pugi ang katawan. Ikaw naman, tignan mo yung bilbil mo. Kain tulog lang ang alam, utak baboy na lang ang natira. Akala mo ba porket siya sila, basurahan ng baboy? Wala ba talaga akong kahit isang magandang katangian? Kuya? Bunso? Wala ba talaga akong kahit anong kagalingan? Ngayon lang, titignan ko kung sinong may lakas ng loob. Na magsinungaling. Nanay, kayo ang may kasalanan nito. Emga tauhan. Ngayon, ibigay nyo man o hindi ang pera, kukunin ko. Zugod. Sige, gawin nyo na. Hoy, anong ginagawa nyo? Pangalawa, sino ba ang may say sa pamilyang Lin? Alam namin ang aming lugar. Bakit ako ang sinusunod nyo? Siyempre, para ipakita ang aming katapatan sa inyo, binibini, niluluko niyo ako? Hindi lang kayo kukunin, babatuhin pa. Sugod! Aray. Teka. Tama na. Tao ka lang, gusto mo nang maging Diyos. Nakaupo ka lang, gusto mo nang umabot sa langit. Tignan mo ang itsura mong palaka. Hala na, hindi ako mapapakasal kundi sa kanya, kung hindi nyo ibibigay ang 1,000 tile. Na dowry, magiging walang anak ang lahi natin. Tignan natin kung anong sasabihin mo sa mga ninuno natin sa pamilyang Lin. Yaoya Wenchen. Gusto niyong magkaanak, di ba? Kung gusto ni nanay ng apo, magkakaanak kami.
Tama, kung ilan sabi ni nanay, yun ang gagawin namin. Ay naku, nawala na ang alala ko. Wenyo, natural selection, ang lahi mong iyan. Hindi na kailangan, sigurado akong mga ninuno ng pamilya Lin. Pupurihin ako sa ginawa kong mabuti. Paano? Hindi siya nagpapatinag. Paano natin makukuha ang pera? Kailangan na ng panghuling paan. Venue. Sige, kung ayaw mong mag-asawa at magkaanak ako. Pupunta ako ngayon sa bordel at sisirain ang pangalan ng pamilya Lin. Naku nanay, kung kumalat to, hindi maganda sa'yo. Nanay, habulin mo na si second brother, ang 1,000 tile na pilak. Mas importante pa ba sa kanya? Tama. Alangan. Wensya niya oyaw, tayo na. Sunduin natin siya. Nanay, yan ang tama. Anak, masyado kang nag-excite. Sabi kong susunduin pero hindi ko sinabing. Isasama yung kaibig-ibig na yun. Bless you. Nanay, parang may kakaiba. Oo nanay, baka zina kuya at second brother. Gusto na naman nilang lokohin ka sa pera. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Hindi ako maluloko sa ganitong kalokohan. Eh bakit mo pa? Hintayin mo. Mamayang gabi, ipapakita ko kay second brother ang isang malaking palabas. Magbubordel pa, pagkatapos ng gabi, hindi na sigurado kung kaya pa niya. Nanay, huwag kang mag-alala. Susuportahan ka namin ni Mr. Mabuti kang anak. Anak, ano ba ang maganda sa bordel? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na mundo. Dito, para. Ay naku. Tara, pasok. Madre. Mali, hindi ito bordel. Hindi tama ito. Ina, dalhin mo rito ang pinakapangit mong lalaki. Ay naku. Ete, ang galing ng mata mo. Itong dalawa ang pinaka. Espesyal na lalaki dito. Sabihin mo, magkano ang kailangan para magamit ko silang dalawa? Ete, isang tawag mo, 2 agad ang kukunin mo. Yung mga suki kong mahilig sa matitindi, wala nang magamit, pera na lang. Dapat dagdagan mo pa. Kahit man lang itong halaga. 100 tael. Hindi kaya masyadong mataas. Baka hindi siya pumayag. Lugi ako nito. SA tuto lang, 5. Ang mura naman. Wenchen, bayaran mo. Ang bilis mong pumayag, baka naman masyadong mababa ang presyo ko. Paano kung 500 tael ang sabihin ko? Tatanggapin mo rin ba? Siyempre, para sa anak ko, kahit magkano ang gastos. Handang-handang gawin ko. Ete, ang galing mong ina. Anan, Akala Montag nannte ich ako? Kalokohan. Nagsisisi ako. Dapat pala sinabi ko na lang ng malaki-laki ang presyo. Gabi-gabi akong gigising. Para sampalin ang sarili ko ng 2 bises. Inay, hindi naman para kay kuya ang 2 binata na hiniram mo. mas masarap ang ligaw na bulaklak kaysa sa halaman sa bahay. Pero, lalaki sila. Minsan, kailangan lang magpalit ng panlasa. Ay, talagang ako ay isang inang. Laging nag-iisip para sa anak. Inay, sabi ni kuya at ni ate, nagdesisyon ka na rin sa wakas. Yan ang tama. Huwag kang mag-alala, basta ibigay mo lang ang pera sa akin. Kung makakapag-asawa ako kay Kingan, problema ko na yun. Hindi mo kailangan mala. Pag ibinigay ko ang pera sa iyo, parang tinapay na ibinigay sa aso, Irog. Pwede mong lokohin ang puso ko, pero kung pera ang pag-usapan. Para kang nagpapailaw sa kubeta. Inay, bilisan Montag. Wala akong pasensya. Kung hindi mo ibibigay, babalik na lang ako sa bahay aliwan. Anong gagawin ko? Gusto ko siyang sampalin. Nakakahinga na rin ako ng maluwag. Inay, bakit mo ako sinampal muli? Anong sampal? May lamok lang sa mukha mo. Talaga? Tingnan mo, nandito ang bangkay ng lamok. Hay!
Noon, hindi ko napapansin, lumaki ka na. Kailangan mo na rin ng babaeng kasama, kaya. Ngayon, gumastos ako ng malaki. Para humanap ng dalawang magagandang babae para sa'yo. Inay, Toto Ba? Siyempre, tunay na anak kita. Lian-lianay ay lumabas kayo. Wu, ang ganda ng hubog, ang ganda ng aura. Sa unang tingin pa lang, ito, Ay naku, nanay ko. Ay, buti na lang. Kung nadumihan ang sahig ko, papatayin kita. ganon ba tayo kasuklam-suklam? Parang ganon ba tayo kapanggit? Hindi na sayang ang pag-effort kong mag-ayos sa inyong dalawa. Yan ang gusto kong epekto. Nanay, sinadya mo talagang sirain ako. Sinira ka. Gumastos ako ng 100 kail ng pilak para dalhin sila dito. Inisip ko baka magustuhan mo. Toto talaga. Mas totoo pa sa ginto. Sige. Pero normal akong ta. Wala akong interes sa kanila. Paalisin mo na sila agad. Gets ko na. Tara, dalhin ninyo ang second young master sa kwarto niya. Alagaan ninyo na mabuti. Hoy. Kahit ayaw mo, dapat mong gusto. Six na, nanay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Nanay, bitawan ninyo ako. Tulong. Nanay, hindi na ako malinis. Balita ko, kagabi buong gabi daw umiyak ang second young master. Narinig ko rin. Ang sakit-sakit daw ng iyak. Honey, yung kuya mo, hindi kaya talagang. Ha? Gago ka. Kagabi hinawakan lang nila ako. Totoo. Hinubad lang nila lahat ng damit ko. Tapos hinawakan nila ako mula ulo hanggang paa. Alainan, Ayun na mismo magsabi, ginawa namin ni AII, lahat na makakaya namin. Pero ang second young master, ayaw talagang tumigas. Kung tumigas ako sa inyong dalawa, may sakit na siguro ako. anak, okay lang yan. Subukan ninyo ulit. Baka sakaling gumana. Nanay, nakbibiro ka ba? Hindi. Gusto lang ni nanay na magkaroon kayo ng feeling sa isa't isa habang tumatagal. Para hindi ka na kailangang pumunta sa mga brothel. Magka-feelings habang tumatagal? Kahit gaano katagal, hindi yan mangyayari. Nanay, nagkamali ako. Hindi na ako pupunta sa brothel. Patapia ako, patawaring montag ako. Ayokong maging impotent. Ano ang kamay mo? Oo. Ang batang nagkakamali at nagbabago ay mabuting bata. Hindi naman ako unreasonable na nanay. Tara, ipatawag ang first young master. Opo. Honey, parang may masamang balak si nanay. Sinabi na ni nanay, hindi siya mabuting tao. Nanay. Sa wakas, naisip mo rin. Kuya, kasalanan mo ito, kaya ako napahamak. Mali, mas malala pa ang darating sa iyo. Naku, lian-lianay ay. 100 kail ng pilak ang nagastos ko, itong utang na ito. Ang bahay mo na lang ang pantay sa susunod. Sama-sama ka na lang sa kuya mo. Hindi, ang utang ng pangalawa, anong kinalaman namin? Oo nga. Hindi ba't sinabi mo kayo ay isang pamilya?
Ako. Pero hindi mo pwedeng pilitin ang pangalawa na sumama sa amin. Isang kwarto lang meron kami. Paano kami matutulog? Sa gitna, sa ilalim ng kama o sa bubong. Bahala na kayo kung saan, ako ay bukas ang isip. Milin, kahit 2 pamilya ang iyong pinapasan, sang-ayon ang ina. Ako. Sa ganitong paraan, mukhang mabuti rin ang ina sa amin noon. Sa hinaharap, dapat nating lalong pagbutihan ang pag-alaga sa kanya. Kuya, kasalanan mo ang ideya mo, nawalan ako ng bahay. Nasisiyahan ka na? Kasalanan ka o? Hindi, ikaw ang tanga at walang kwenta. Sinisigawan mo pa ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako dadaan sa ganitong kahihiyan. Seryoso ka? Aray. Tigil na, tigil na, tigil na. Huwag na, huwag na. Tietse, iba talaga ang tunay na pagpapayapa sa peke. Ina, huwag kang mag-alala, ako na ang sasaway. Huwag. Saway? Saway ka ng puwet, wala sa diksyonaryo ko ang salitang saway. Binalatan niyo pa ang mukha ko, tapos na kayo. Sabi ko na, bukas ang isip ko, kung gusto niyong mag-away, gulang. Kung hindi kayo papatayin, patayin niyo na lang ang isa't isa. Awayan na, nasiyahan na ba kayo? Ito. Wala man lang sausawan, ang tigas, paano ito kakainin? Kahit azo ayaf. Hey! Kuya, kung ayaw mo, ako na lang. Kung ayaw mong ibigay, bakit mo ako sinaktan? Kain ka? Kain ka? Puro kakain, yung pamilya ng bunso. Araw-araw na lang. Masarap ang kinakain, tayo, bakit tinapay lang? Nga asawa, mag-isip ka ng paraan. Anong magagawa natin? Ngayon ang ina ay nasa pangatlo. Hindi na tayo binibigyan ng pera. Magnanakaw na lang ba tayo? Lin Ven Yu. Sa wakas, nagising ka rin, tama ba? Kain, lahat sa iyo. Magnanakaw na lang ba kayo? Bakit hindi? Parehong-pareho lang naman ang 500 tael na yon. Nasa kwarto lang ni nanay. Hindi kayo natatakot na mahuli ni nanay? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Palisin ko silang lahat. Pagdating ng panahon, wala silang ebidensya, wala silang magagawa sa atin. Paano kung pilitin niyang aminin? Aray. Bahala na. Kung hindi kaya, magtatago na lang tayo ng pera. Sech, subukan natin. Ang tinapay ay magiging manok. Ito ay para sa iyo. Hehe, ito ay para sa akin. Nanay, hindi ba masyadong marami ito? Ay, sabi ni nanay, sumama ka lang sa akin. Tiyak na magkakasama tayo sa ginhawa. Ito pa lang ang simula. Halika, kumain ka na. Huwag kang lalabas ng kwartong ito. Nanay, may problema. Talagang kumakain siya ng masarap ng walang paalam. Ayoko talaga kapag may nakakagambala sa akin habang kumakain. Sana totoong may importante ka. Nanay, tingnan mo, may problema sa libro ng tindahan. Nanay, nandyan si Manager Song sa labas, naghihintay. Dali, puntahan ninyo. Milin, hindi sa nagdududa ako sa iyo. Pero sa tingin ko, hindi ganyan kabait ang intensyon mo. Mabuting biyenan. Nanay, kahit gaano pa ako kasama, hindi ko sisirain ang tindahan natin. Kung masira ang negosyo natin, wala rin akong magandang buhay. CJ, Wenchen Yaoyaw, puntahan natin ang tindahan. Pag-alis ninyo. Kakainin ko ang manok. Ay, aray, muntik ko na kayong makalimutan. Hindi ko papayagan ang mga iyon na makinabang. HMP. Mahal,
Kailangan ba talaga nating kumain ng manok ngayon? Ilan, sabi ni nanay kumain tayo. Tiyak na may dahilan si nanay. Ikaw ang nagsabi na may problema sa libro ng tindahan, di ba? Opo, Lola. Dumating ka rin. Halika, tingnan natin. Ikaw na ang magsabi ng totoo o ako ang magsasabi para sa iyo. Mahal, kakain PABA tayo? Lola, kahabagan. Si ate ang nagsabi. Basta't dalhin ko kayo sa tindahan, tataas ang aking buwan ng sahod. Ang iba, wala akong kaalam-alam. Tingnan mo, sinabi ko nang hindi siya ganoon kabait. Nanay, hindi ba tayo ay nalinlang? Huwag kang mag-alala, yung tatlong yun, tamang-tama para bumalik at sila'y patayin. Hulihin natin sila sa akto. Bilis. Linwenyu, kinain mo naman ang tatlong mamon. Bakit kanyan lang ang lakas, Montag? Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko ngayon. Tama na, huwag na kayong mag-away, magmadali kayong magbuhat. Nga, ang nanay ang pinakamatalino. Kung bigla tayong atakihin, mawawala ang buhay natin dito. Bilis. Aray, aray. Sure yang pare mo. Linvenyu, hindi ka o sinasadya. Nasira ang pantalon ko. Kailangan kong takpan ang puwet ko. Talagang feeling ko, mabuti ang nanay sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil kung ako ang nanay mo, pagkapanganak sa'yo, papatayin na kita. Hindi ka magmahal. Bilis. Lakasan niyo. Kuya, nagnakaw sila ng pera, pupuntahan ko na sila. Ako na ang bahala. Nanay, papayagan mo ba sila? Papayagan? Hindi yan ang ugali ko, pero ako ang inyong nanay. May mas magandang plano ako, siguradong hindi na sila. Mangangahas na magnakaw ulit. Mamaya, ganito ang gagawin natin. Naramdaman nyo ba? Parang may malamig sa likod natin? Parang nararamdaman ko na kanina pa nasa labas ang nanay. At muntik nang sipain ang pinto. Normal lang yan, dahil may ginagawa tayong masama. Ililipat natin ito mamaya, nga. Kung nalaman ng nanay, patay na tayo. Nga, tara na. Ito na, ito na. Shoo Eri. Ang aking mahal na pera, bumalik na rin. Bilis, buksan natin at hatiin, tapos itago. Tama. Ano yun? Nakita nyo ba, may something sa likod? May something. Huwag kayong magpa-stress sa gabi, maghati na tayo ng pera. Wow. Kuya, kuya. Hindi ba talaga may multo? Mahal, hindi ako makatingin. Baka. May multo ba? Ang dalawa nyo, parang may tinatago. Tingnan natin kung sino nagpapanggap dyan. Halika, may valis ako, hindi kita tako. Wow. Isang tira para sa kuya, isa para sa akin. Masaya ka? Naman, pero ate, bawal ang malapit sa lalaki. Baba Montag muna yang kamay Montag, ha?
Ono Sinobi Mo? Ha? Ha? Hinanap natin na matagal. Wala naman. Gusto pa naman ni nanay takutin sila ng husto. Sabi ko na walang multo, ang tagal nating naghana. Tingnan mo, may nakita ako. Buti na lang, may isa pa, matatapos na. Ang utos ni nanay. Ikaf, Hehehe. ikaf. Mauna na ako mahimatay. Ganito kayo, parang wala akong silbi. Ang ulo kao. Ang sakit. Ako rin. May multo. Tumahimik kayo. May multo. Sa tingin ko kayo ang may multo sa isip. Ha? Ni, may multo talaga. Babae pa, nakapula. Nay, totoo, nakita namin. Nay, pwede ba ako matulog sa inyo? Natatakot ako. Hay, nakita ko rin. Totu. Kailangan nating magpatawag ng albularyo. Oo. Pero hindi albularyo, pulis. Ha? Araw-gabi tayong nag-ingat, sa sariling bahay pala magnanakaw. Kayong tatlong malilikot, nagnakaw pa kayo. Sa inyong nanay, Ni, nakbibiro ka lang ba? hindi ako nagbibiro. I-report mo sa pulis. Sabihin mo na huli mo ang magnanakaw, may ebidensya. Sige, HMP. Kung gusto mo magreklamo sa otoridad, dadaan ka muna sa bangkay ko. Anak kita sa sinapupunan, paano ako makakagawa ng masama sa'yo? Inay, alam kong hindi mo ako kayang saktan. Talagang mas mahalaga pa ang pera kaysa sa akin? Inay, ikaf. Pero kung gusto mong mamatay bilang iyong ina, wala akong magagawa kundi tiisin ang sakit at tulungan ka. Ngayon pa lang, ihatid na kita kay kamatayan. Inay, magreklamo? Magreklamo tayo. Kapat dapat ito sa atin. Linggayo, lumabas ka na naman di anang. Balang-galang utak. Hoy, akala mong takti atang ka ako? Mas mabuti na ang makulong. Kaysa mamatay. Huwag kang matakot sa matatalinong kalaban. Matakot ka sa mga tulad mong hungkag na kasama. Inay, talagang hindi namin ninakaw ang pera. Gusto lang naming. Ilabas ito at patuyuin sa araw, baka kasi mamol. Ngay nay. Nandito ang kahon, pero ang pera sa loob. Hindi namin ito ginagalaw kahit kusing. Inay, kung hindi ka naniniwala, bubuksan ko na ito ngayon para makita mo. Pera? Nasaan ang pera? Ito ba ang sinasabi ninyong hindi ninyo ginagalaw? Inay, talagang hindi namin alam kung ano ang nangyari. Ibig mong sabihin, kusang umalis ang pera. Alam ka una. Siguro yung multo. Matapos kaming takutin, kinuha na ang lahat ng pera. Tama. Yaw, Wenchen. Kunin mo ang lahat ng pera sa kahon. Ang lakas ng loob magnakaw ng pera ko. Itong kasalanan ito. Kayong tatlo ang mananagot. Huwag kang magdadahilan. Sabihin ko sa inyo kung hindi ninyo ibabalik ang pera. Isa-isahin kayong pagbabayarin. Lin Venue, ikaf ang. Kumuha ng pera kagabi? Paano naman possible yon? Kahapon, sabay kami nag-collapse ni Art. Ikaw nga, sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo pagkatapos? Kalokohan. Sa tingin ko, ikaw ang magnanakaw na nagpapanggap na biktima. Oy. Huwag na kayong mag-away. Tigil na. Umalis na tayo. Bilisan niyo. Ay naku,
Huwag na kayong magsuntukan. Basta't makalabas tayo sa pinto na ito, ligtas na ang mga buhay natin. Tama na ang away. Saan kayo pupunta? Inay, talagang hindi kami. Inay, kanina lang natakot kami at nawalan ng malay. Siguro yung isa sa mga alila dito ang kumuha, yung may masamang ugali. Susumpa ko, kung kami ang kumuha, mamatay ng masama si kuya. Oo. Bakit ako ang isinumpa mo? Eh kung ako mismo ang sumpain ko. Akala mo hangga ako? Nanay, talagang inosente kami. Dapat mong imbestigahan ang mga katulong. Tama. Inosente, alam ko. Pero ano nang magagawa ko? Kayo ang naging anak ng nanay na tulad ko. Sige, hanggang ngayon ayaw pang umamin. Ganito ba? Kayo tinuruan? Kung ganoon, huwag na tayong magreklamo sa pulis. Tara, ipatupad ang disiplina sa pamilya. Nanay, dalawang uri ng parusa sa pamilya natin. Alin ang gusto mo? Ang matanda hindi pumipili. Gusto ko pareho. Nanay, seryoso ka? Hindi ba halata? Ngayon, magnanakaw ng pera. Bukas, magnanakaw na ng tao. Hindi ko kayang mapahiya. Simulan na. Ah, ma'am, ayon sa patakaran, kayo mismo ang dapat magparusa. Akala mo ba ayaw ko? Pero 3 kayo. At 2 paraan pa. Napapagod din ako, Sundin mo lang ang utos. Anong gagawin natin? Kanina, gusto nilang isisi sa inyo ang pagnanakaw. Ay, hindi. Ah, hehe. Nanay, parang medyo sobra naman itong. Nakakasatisfy, di ba? Ramdam ko rin. Parang nga, nakakagaan ng loob. It said, lakasan mo pa. Kapag umamin na sila, malaki ang premyo sa'yo. Ag. Amin na ako, nanay. Tigil na. Puputok na ang tweet ko. Dapat noon pa umamin. Bakit kailangan pang masaktan? Nga pala, isauli nyo agad ang pera ko. Kung hindi, babatuhin ko kayong muli. Nakasakit ako sa 3 to, tapos makakakuha pa ako ng pera. Ang saya-saya ng buhay. Kita mo, sabi ko sa'yo paparusahan tayo ni nanay. Ngayon, wala tayong nakuha. Nadagdagan pa ng 500 piso ang utang. Mali. Sobrang mali. Mahal, may naisip ka ba? Pagkalabas lang natin ng kahon, may multo tayong nakita. Tapos nung nagising tayo, nawala na ang pera. SA loop. At si nanay, hindi man lang nag-imbestiga. Ay agad na nagsabing tayo ang magnanakaw. Kuya, may amoy ng sabuatan dito. HMP. Anong zapwatan? Ito'y bitag para sa atin. Ibig mong sabihin, alam na ni nanay na magnanakaw tayo. Paano nangyari yon? Ang galing-galing ko sa pag-arte. Kaya pala kahapong ang bite-bite niya. Sumunod lang ng sumunod. Kailan pa naging matalino ang lola na to? Dati, laging kami ang nagpapaligoy-ligoy sa inyo. Oo nga. Gets ko na, ito yung plano ni San kay inay. Tama. Sige. Talagang yung asong tahimik, yun pa ang kumagat. Akala ko maayos sila, hindi pala. Ang itim ng budhi. Itim. Kung ganito kababa ang gagawin ni San, huwag nyo kaming sisihin kung hindi kami magpapakabay. Ang ganda, ilang araw nang hindi sumasakit ulo ni inay. Nga. Pero dapat marami pa tayong gamot, baka kailanganin. Huwag kang mag-alala, asawa, ako na ang bahala. Kapag malapit nang maubos. Ako na ang kukuha para kay inay. Aray. Naku. Anong nangyari, asawa? Huwag lumingon, nasa likod natin sina Kuya at Litze. Mukhang hindi maganda ang balak nila.
Anong gagawin natin? Umuwi na tayo kay inay. Hindi na. Matagal na tayong nag-aral kay Inay. Panahon na para gamitin. Lanan. Tara. Huy. Parang hindi nila tayo napapansin. Siyempre, akala nila nakasabay nila si inay. Tapos na ang lahat. Wishful thinking, venue, nasaan yang gamit? Nandito. Dalhin natin sila dito. Kuya, ate. Haha, ang swerte naman, andito rin kayo. Swerte. Parang hindi eh. Parang may balak kayo sa amin. Anong sinasabi mo? Bakit naman kami gagawa ng masama sa inyo? Meron. Kung alam mo na, hindi na kami magtatago. Gayon, oras na para turuan ka namin. Tama, dahil sa inyo, nahirapan kami. Gayon, kami naman ang maniningil. Pero kuya, hindi mo ba naisip na handa rin ako? Haha, ano ba kayo ni Tsuya? Nasaan si Tsuya? Kuya, ate. Nandito AKO. Haha, nagbibiro lang si Kuya. Huwag na, ako na. Itas Montag PA. Aray. Mahal, tingnan mo, parang natutuhan ko na lahat kay nanay. Parehong-pareho kay nanay. Ang tagal na nating naghihintay. Bakit wala pa sina Kuya at ate? Hala! Ito yung sako na inihanda ko. Baka nahuli na sila Kuya at Ed. Pero nasaan na sila? Bahala na, bugbugin muna natin itong dalawa. Tapos pagsasabugin natin yung pera nila. Oy! Papatayin kita. Pag uwi natin, sasabihin natin kay nanay ito. Siguradong matutuwa si nanay sa atin. HMP, aray. Left hook, right kick. Linwen yu, tanga ka. Bakit pamilya yung boses na, tu? Syempre pamilya, kapatid kita. Tapos minumura Montag PA ako? Sasampelin kita. Tigil na, ako, to. Tigil na, kami, tu. Alam kong kayo yan, kayo ang target ko. Ngayon kayo humihingi ng tawad, huli na. Linwen yu. Hindi kita patatawarin. Sige, kung ibibigay nyo yung 500 tael na pilak, pakakawalan ko kayo. Sige, kunin ka una. Ayun, lalabas na kita ngayon din. Makakahinga ka na. Ay, ayaw kong kunin. Kuya, ikaw pala? Linwen yu? Nabalif KBA? Ano tu? Aray. Ako ang ninuno mo. DBA sabi niyo, itali lang natin si Bunso. Ako na bahala sa bubok, di Montag man lang napansin. Wala kami, akala ka OBA. Sino BA naman makakala? Gusto nyo lang ipasa sa akin yung mabibigat na trabaho. Ipinagmamalaki kitang kapatid. Hindi ko kasalanan to. Si Bunso kasi nilinlang niya ako. Hindi ikaw ang may kasalanan, kuya. Alam kong matalik ka naming kaibigan. Wala kang kasalanan. Anong hinahanap mo, kuya? Palo BA? Oo, meron PABA?
Meron pa isa. Hala, ingat. Maita. Ingat. Kuya, patawarin Montag na ako. Hindi ko talaga sinasadya. Sumusunod lang ako sa utos. Kailangan ba talagang bugbugin mo ako para masyahan ka? Igilan mo na ang reklamo. Yusuf, Hannah, 2. Kaming tatlo ay naging ganito. Dahil sa ginawa ng tatlo natin. Tama. Ang nanay ay naging ganito dahil kay tatlo. Nanalin lang siya. Dapat nating ibunyag ang totoong mukha ni tatlo. Ngayong araw. Tama. Kahit anong gawin ko, basta babalik ang nanay sa dati. Gagawin ko ang lahat. Ha ha ha. Diretso mong hinampas ng pala? Bagsak agad si kuya at ang mga kasama. Talagang magaling ang manugang ko. Katulad ko. Nasira ang plano nila. Siguro si kuya at ang asawa niya ay binugbog ni Second. Ese. Iyan ang tawag sa aso't aso, nag-aaway. Nanay, Ese. Bakit walang ingay? Baka. Nagbabalak silang masama sa atin. Hindi siguro. Aray. ang galing ni nanay. Nakita agad na may tao sa labas. Kung wala akong ganitong kakayahan sa tagal kong pagtatrabaho, paano ako makakapagpahinga? Ano na naman ang gustong nakawin ngayon? Bisita lang kami para makita ka. Oo. Nanay, nagbago na kami. Hay! Alam na ninyo ang mali. Oo. Kung may pera, pwede pag-usapan. Nanay, hindi ba't mas alam mo kung saan napunta ang pera? Ah, walang pera? Kung walang pera, magtrabaho kayo. Kung hindi, palo ulit kayo sa akin. Layas, Wala na tayong pag-asa. Gusto na talaga tayong patayin ni nanay. Hindi pa tapos, 2. May sumapi siguro sa kanya. Bukas, maghahanap ako ng mga gamot para sa kanya. Makakabalik siya sa dati. Kaya pala biglang nagbago si nanay. Pero mahal, wala tayong pera ngayon. Paano tayo magpapatawag? Kuya, huwag mo akong titigan ng ganyan, natatakot ako. Alam ko na may tinatago kang pera. Okay. Ayos, may pera na tayo. Pwede na tayong kumuha ng mangkukulam. Tara. Hoy, masaya kayo, pero magnanakaw kayo. Nawala ang aking ipon, alis kayo. Tigil ang iyak, pag gumaling si nanay, babalik din yan. Paano kung hindi gumaling? Mas lalong patunay yun na may sumapi sa kanya. At sa bandang huli, ang pamamahala sa pamilya Lin ay mapupunta sa atin. Honey, ang talino mo talaga. ano ba yung ingay niyo sa umaga? Nanay, noong isang araw, may nakita kaming multo. Gusto naming magpatawag ng mangkukulam para tingnan ka. Ay naku. Malala ito, maitim ang noo mo, mahina ang puso. Tiyak na may sumapi sa iyo. Nga, napansin ko rin, parang iba si nanay nitong mga nakaraang araw. Talagang may kakaiba. Mangkukulam, pakitingnan na mabuti si nanay. Kahit ako na paborito niya, hindi niya ako kilala. Sumapi. Nagising lang ako, ayokong maging. Pinagkukunan ng dugo ng mga walang utang na loob. Pero mukhang hindi pa rin natuto. Ang tatlong to, Mangkukulam, tingnan mo yang ekspresyon niya. Hindi ganyan si nanay dati. Ay naku, tiyak na may sumapi sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala, bayad naman kayo. Kaya siguradong sulit ang serbisyo ko. Simulan na. Ano ang gagawin nyo kay nanay?
Simpleng ritual lang, walang problema. Nanay, Kita Montag? Umepekto na, astig no? Mangkukulam, hindi ko talaga sadya nasaktan ka. Pero parang may kumokontrol sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alam ko na, may sumapi sa kanya. Hinahawakan siya, huwag kayong mag-alala. Tuloy lang. Mangkukulam, hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Parang pamilya, yung galaf na yun. Ay, nanay, okay ka lang? meron. Makati ang kamay, gustong manakit, lumayo kayo baka madamay. Master, baka kasi masyado kayong malayo sa akin. Hindi sapat ang bisa ng anting-anting. Mas mabuti kung lalapit kayo sa akin. Siege. Si. Sarap. Tingnan mo master, itong maligno, mahilig manakit. Kami tatlo, madalas kami masaktan itong mga nakaraang araw. Tama, noong nakaraan lang, napalo kami. Master, kung hindi ka naniniwala, Bonso, hubarin mo ang pantalon mo, ipakita mo sa master. Sage, ipapakita ko na sa iyo. Hala, bakit ako naman? Anong problema? Hindi naman bago sa atin to. Uunga, zabipia ni lian at igay. Paborito nila ang puwet mo. Inay, paano mo naman? Hindi ako ang iyong inay, ako ay maligno. Master, tingnan mo, inamin niya mismo. Dalian ninyo, itaboy ninyo ang maligno, baka siya pa. Ang sumira sa buong pamilya namin, ay... Naiintindihan ko na. Tuloy lang, basahin mo, hindi ako naniniwalang hindi kita makokontrol. Ha, ang mundo ay puno ng tukso. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magmalaki. Tol, sasabihin ko sa iyo, hindi ko kayang gamutin ang malignong ito. Alis na ako. Gusto mong tumakbo? Isara ang pinto, sindihan ang apoy. Ikaf. Sabi ng nanay ko, Makati ang kamay niya ngayon, gusto niyang manakit. Bago siya masyahan, walang makakalabas sa pintong ito. Ay, talagang magaling ang aking manugang. Aralin mong mabuti. Inay, pag-aaralan ko, pwede bang huwag mo akong saktan? Hindi, dahil sinabi ko na, hindi ako ang iyong inay, ako ay maligno. Mises. Kung alam lang namin, hindi na sana namin tinanggap ito, kami. Kami ay mga simpleng manloloko lang.
Paalang sa pagkain, patawarin mo na kami. Naku, paano naman ikaw ang unang? Nakita na may maligno ako. Siya ang nagligaw sa akin. Siya nga. Paano mo nakuha ang pera ko, tapos minura mo ba ako? Pera ka o, yon. Hindi ninyo sinabing ganito, kalupit ang nanay mo. Hindi mo rin sinabing wala kang kakayahan. Ikaf. Ayos lang, ngayon alam na natin lahat at saka. Kapag may bisita mula sa malayo, syempre dapat may palo. Bilis. Takbo. Buti na lang marunong tayong umakyat ng peder. Basta't makatawid tayo sa peder na ito. Ligtas na tayo. Hoy, kayong dalawa, tulungan niyo naman ako. Hindi talaga ako makakaakyat. Mahal, kahit mag-asawa tayo, kapag may sakuna, kanya-kanyang takbo na lang. Tama. Ikaf. Mauna na kami. Sage, hindi niyo ako tutulungan? Di kung mamamatay, sabay-sabay tayo. Hindi, bakit ako kasali sa kanya-kanyang takbo nyo? Bakit hindi Montag ako isinama? Takbo na. Aray. Anak, saan ka tatakbo? Hindi pa tapos ang usapan natin. Mahal, kahit mag-asawa tayo. Hindi pwedeng ikaw lang ang tatakbo. Takbo, hindi ako sinasama. Pag mamamatay, isasama mo ako. Bakit ba lagi na lang ako ang nadadawit? Syempre, dahil magkakapamilya kayo. Mahal ka o. Nasaktan na ako, nasigawan na rin. Pwede na ba kaming umalis? Ang ibig sabihin ng nanay ko, ibigay mo na ang pera. Nasaktan na, nasigawan pa. Hirap na hirap kaming kumita ng pera. Ibabalik PA. Sige, umalis na kayo. Salamat, mahal. Ingatan mo. Nanay, nagkamali ako. Hindi na ako sasama sa kuya ko. Bilang pamilya, ang hirap maging pamilya nila. Alam kong nahirapan ka. Alam ka una. Kapag nakaligtas kayo ngayon, saka ako mag-iisip. Nanay. Para rin naman sa'yo ito. Ibinigay na namin ang natitirang pera. Nanay, dahil sa pagmamahal namin sa'yo. Patawarin Montag na kami, Phoebe. Ganun pala. Pero hindi ko tatanggapin. Anak, handa ka na ba sa kamatayan? Nanay, nagkamali ako. Nanay, kahit hayop hindi pumapatay ng sariling anak. Tulong. May papatay. Halika, mga anak ko. Walang makakapigil sa akin ngayon. Nanay, ang sakit na. Wala na akong matinong parte ng katawan na hindi nasaktan. Mahal, anong gagawin natin? Natatakot ako baka susunod. Patayin na talaga tayo ni nanay. Ay.
Sa totoo lang, ako'y naging pabaya. Pero sa susunod, mag-isip ako ng paang walang kamali-mali, kuya. Mula nang tayo'y humiwalay kay ina, puro na lang tayo. Palo. Tapos ngayon, hahanapin mo pa si ina? Ikaw na lang ang pumunta. Ayoko. Mas mabuti na ang walang pera. Kaysa mapalo. Walang kwenta. Hindi ka ba nainis sa itsura ni Bunso? Laging masaya at kontento? E di izumama na lang tayo kay Bunso. Mas mabuti na yun kaysa araw-araw tayo'y paluin. Oy. Asawa. S.A. Toto lang, Pwederin. Ayong dalawa, wala talagang tibay ng loob. Bunso. Ano ba ang balak ninyo? Sabi ni ina, dahil hindi niyo mabayaran ang utang, kailangan niyong magtrabaho para mabayaran ito. Pinapapunta kayo ni ina sa kanyang hardin para maglinis. Sasabihin ko sa inyo, kahit patayin ninyo kaming tatlo ngayon. Hindi ako. Sabi ni ina, handa siyang personal na puntahan kayo. Hihihe, pupunta na kami ngayon din. Nakatapak kayo sa kama ko. Ina, nung narinig nila kuya ang tungkol sa'yo, agad nilang sinabing pupunta sila. Natakot na ang tatlong iyon. Tingnan natin kung magagawa pa nila. Ang mga kalokohan nila. Noon, hirap na hirap kayo sa tindahan. Pero ang kinita ay napupunta lang sa tatlong walang utang na loob na iyon. Kapag nagbago na sila, papagtrabahuhin ko sila sa tindahan. Kayong dalawa, magpahinga na lang kayo sa bahay. Ina, huwag po kayong ganyan. Dapat lang po naming paglingkuran kayo. Opo, ina. Gusto pa po namin kumita ng mas maraming pera. Para hindi na kayo mag-alala sa pamilya Lin. Alam kong mabubuti kayong mga anak. Pero matagal na kayong kasal, dapat isipin nyo na rin. Ang ibang bagay, gusto ko nang magkaapo. Ina, huwag po kayong mag-alala. Ako po. Sisikapin kong bigyan kayo ng 10 o 8 apo. Ay, parang baboy ka. 1 o 2 lang, sapat na. Kapag marami, baka may lumaking walang galang. Buti na lang matalino ako. Naisip kong ipasa sa kanila ang 500 tael na pilak. Ngayon, hindi nila ako kayang paluin at hindi rin nila mababayaran. Madali lang silang kontrolin. Hihi! Ina, kayo pala ang kumuha ng pila. Pinagbintangan enyo kami. Nahuli. Talagang kapag masyadong masaya, nakakalimot. Hindi man lang napansin na may nakikinig. Medyo naiinis, pero konti lang. Kuya, ginawa ito ni ina para sa ikabubuti mo. AMEA, para sa ikabubuti ko? Parang hindi ikaw ang sinasaktan. Halika. Aw-aw kitang bubugin. Tingnan natin kung kaya mo. Madaling magsalita habang nakatayo. Hindi sumasakit ang likod. Ganyan talaga, hindi ikaw ang sinasaktan. Hindi mo alam ang sakit. Tama. Ano ba ang ingay? Bugbugin kita kung gusto ko. Kailangan pa bang pumili ng araw? Kailangan pa bang pumili ng araw? Nanay, alam naming mali ang magnakaw. Pero hindi mo naman kami dapat pagbintangan ng walang dahilan. Pinagbintangan ko kayo. Ano ngayon? Magnanakaw na nga kayo. Gusto nyo pang magpanggap na mabuti. Nanay, paano mo nasabi yan sa amin? Ayaw nyo. Sige, away tayo. Takot. Kung takot kayo, lumabas kayo at magwalis. Kapag hindi malinis, bubugin ko kayo ulit. Bubugin ko pa kayo. HMP. Wenchen, isara mo ang pinto. Nakakainis ang mukha nila. Subukan mong basagin, sigurado akong ibabagsak kita sa sahig. Nakakapagtaka, hindi ba nakasara na ang pinto? Paano niya nalaman? Nanay, ang galing mo talaga. Yehi, kapag umangat lang ang puwet nila. Alam ko na kung ano ang susunod. Kuya, paano mo nalaman? Nanay, nagsasabi na naman ng masama tungkol sa akin sa loob. Oo. Intuition ng lalaki.
Tignan mo, sinabi ko na yung tungkol sa pera. Hukay yan ni nanay para sa atin. Alam montak na, anon gayon? Kuya, huwag na lang. Hindi natin kaya si nanay. Mabuting anak na lang tayo. Kahit papaano, hindi tayo pababayaan ni nanay. Hindi niya tayo pababayaang magutom. Ano? Asawa, kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka may mas malala pa siyang gawin. Para paginitan tayo. Ano piabia? Kayong dalawa, iu. Kung gusto niyong sumuko, kayo na. Ako hindi ako naniniwala na hindi ko siya kayang talunin. Kahit anong galing niya, ano naman? Nanay natin siya. Hindi naman natin siya pwedeng saktan. Kahit natamad ako at mahilig kumain. Pero hindi ko kayang gumawa ng ganong kasalanan. Ako rin. Pangalava. Kaya pala matalino ka. Hindi natin siya pwedeng saktan. Pero yung nanay na nanay natin. Pwede naman, di ba? Ngano. Nanay, may kakampi na kami ngayon. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Ang yabang niya, nakakainis. Nay, mag-ingat ka. Kuya Linwen Yu, ang kuta-kuta montag. Tumayo ka agad. Hindi ko sinasadya, kuya. Nay, buti na lang mabilis kang kumilos, kung hindi ay naku. Okay lang kung sila ay nadapa, basta ikay walang nangyaring masama. Tama na. Tigilan montak na. Nandito ako ngayon para itanong sa ngalan ng panganay at pangalawa. Paano ka naging ina? Gusto mong gamitin si Nay para takutin ako, kaso lang noon, ngayon at sa hinaharap. Ako ang eksperto sa paghawak kay Nay. Narinig kong pinaboran mo ang pangatlo, hanggang sa hindi mo na ginagawa ang tama. Nay, anong sinasabi mo? Ako'y laging pantay ang... Pagtingin sa lahat, bakit naman silang dalawa ang nagpasyang? Ako'y kunin para ipagtanggol sila? Nay, hindi ka naniniwala sa akin. Sige, ipapakita ko sa iyo. Nay, sa wakas ay nagkamali ka. Ni, ikaf. Ganito, hindi mo na ako matatamaan sa mukha. Ay, ang laking piraso ng pilak dito. Zan? Tumingala ka. Niloko montag na naman ako. Nay, tingnan mo, pantay-pantay ba ang pagtrato ko? Isang sampal bawat isa, walang nakaligtas. Jiang Kijun, ang lakas ng loob mo. Habang wala ako, ganyan ang trato mo sa mga apo ng pamilya Lin. Lola, nandito ka ngayon, pero kapag wala ka, binubugbog nila kami ng pamalo. Lola, wala na akong parte ng katawan na walang pasa. Akay, Lola, ipagtanggol mo kami. mga apo, gagawin ko na ang. Noong nakaraan, gumagastos sila ng 300 kail bawat buwan. Pagkatapos kong bugbugin ng ilang beses, ngayon ay zero na ang gastos. Anong pamilya ang makakasurvive sa ganitong pagwawaldas? Lola, Hindi naman dapat ganon kalala ang pagdisiplina. Pangalawa, nagpupunta sa mga babae, sinasabing dinudungisan ang pangalan ng pamilya Lin. Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Panganay at pangalawa, nagnakaw ng 500 tael. Ibalik na lang ang pera, di ba? Tama. Nagkonsaba sila sa mga scammer, sinasabing may demonyo ako at kailangang itaboy. Paano nakakagawa ng ganitong kalokohan ang tao? Tapos ako pa ang hihingan ng tulong? Ako pa ang key. Oh, Naalala ko bigla, may mga bagay ako sa bukid. Uwi na muna ako, Lola, kailangan mo kaming ipagtanggol. Lola. Tara na. Huwag kayong makipag-away sa akin, mga bata pa kayo.
Hirap na hirap kaming mapigilan si Lola habang tanghalian. Dapat mas lalo tayong magpakaawa. Ano piapeng pag ating gagawin? Atlo tayo, isang munting tinapay lang. Ang hirap ng ga, huhuhu. Sabi ka unang gabi hindi dapat kalitin si inay. Dati, kahit papaano, may 3 malalaking tinapay. Tama. Naniniwala ako na hindi pababayaan ni Lola ito. Lola, Lola. Ano ba yan? Hindi ba't kakain tayo? Nasaan ang pagkain? Lola. Ito lang ang aming pagkain, AMM. Lola, hindi kami gusto ni inay, ngayon araw-araw. 3 tinapay lang ang aming makakain. Grabe naman. Nabugbog na, nasigawan na. Bakit hindi pa tayo pinapakain ng husto? Tara. Isasama ko kayo ni Lola para humingi ng paliwanag. Tara, Kumain kayo ng marami. ahem. Lola, umupo po kayo. Bunso, bakit ka ganyan? Hindi ka na ba nag-iisip? Si inay ay dinala ng panganay at pangalawa para sila ang pagtibayin. Paano naman kakainin ang ating mga pagkain? Tama ba, inay? Siya nga, pero habang ikaw dito, kumakain ng masarap. Alam mo ba na ang panganay nila? Isang tinapay lang ang kanilang makakain sa isang kainan, AMM. Alam ko, ako ang nag-utos. Hoy, isang ina ka, bakit ang lupit mo? Tama. Inay, ang panganay, pangalawa at bunso, hiwalay na sa akin ngayon. Ang kinakain at iniinom ko ngayon galing sa bunso. Ang panganay at pangalawa, wala man lang ibinigay sa akin. Isang tinapay lang ang maibibigay ko sa kanila, mabait na ako nun. Hehe. At saka, ang paghihiwalay, ang panganay mismo ang nagmungkahi. Hehe. Hindi ito pagtibayin ako, kundi paghukay ng hukay. Para ako ang maglibing. Inay, kung gusto mong kumain dito, pwede rin. Ay, Hindi pababayaan ni Lola kami dahil lang sa kaunting pagkain. tama, si Lola ay narito para pagtibayin kami. Totu ba? Parang hindi naman. Hindi ko sinabi yan, yung kasalanan ng kawalang galang. Hindi ako ang dapat sisihin. Ano ba ang kasalanan ko? Sige, lutuin mo na yung mantika at ihain. May marunong ba sa atin magluto? Paano? Ayos lang yan. Gaano ba kahirap magluto? Ayong dalawa, mag-apoy. Ako na, aray. Sinabi kong mag-apoy, hindi sunugin ang kusina. Hindi naman talaga ako marunong. Hindi ako sanay sa gawaing bahay. Nanay, hindi ba tayo dapat pumunta? Baka masunog ang kusina. Mas nag-aalala ako sa lola ninyo. Ano kaya ang makakain niya ngayon? Kakainin PABA yan? Dasal na lang natin na swertehin ang lola ninyo. Mantika. Kung gusto ninyo akong patayin. Hindi naman kailangang ganito ang paraan. Kaya pala sabi nila, habang nabubuhay, may makikilala kang bago. Sa edad kong ito. Ngayon lang ako nakakita ng pagkain na mukhang hindi makakain. Lola, hindi namin sinasadya yon. Oo, Lola, kami lang. Hindi lang magaling magluto. Pero pwede pa tu. DIBA? Oo. Hindi lang magaling. Ang humble ninyo. Sana pala, kahit nahihiya ako. Dapat nagstay na lang ako kay Jiang Kijun. Lola, kain ka na lang. Lunch namin. Isa lang, tong mantika. Okay lang kami magutom. Pero hindi ikaf. Oo, Lola, huwag kang ma-touch. Tungkulin namin bilang apo. Ang alagaan ka. touch? Sa inis ko nga, umiyak na ako.
Apo? Dapat lolo na lang kita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Hindi mo nakagat? Ano, yung tunog? Aray, Lola, tulong. Nanay, 11 yun. Mali ako sa Ypsilono. Dapat pala zinabunutan kao, yang dalawang anak kao, aray. Nasaan ang CR? CR. Nasaan ang CR? Aray. Kuya, yung luto ng iba nagagastusan. Yung luto ninyo, nakamamatay. HMP. bigla na lang naging mabait ang walang utang na loob na anak, nakakaloka talaga. Buti na lang hindi ako ang nahirapan. Inay, ang bilis niyo pong umuwi, hindi na kayo magtatagal pa. Ay, hindi na, hindi na. Ang matandang buto ko naman, hindi na kaya ng kanilang kalokohan. Chijun, yung 3 maliliit na yun. Siguraduhin mong maayos mong ayusin sila. Huwag kayong mag-alala, Inay, tiyak na tutulungan ko kayong pagalitan sila. Anyway, S.A. Linmana, may wansyan at yaw pa. 2 matitinong bata, kahit papatayin mo sila, susuportahan ka ni inay. Mahal, ito ang tinatawag na naghasik ng hangin, ipo-ipo ang anihin. Kaya't huwag gagawa ng masama ang tao. Lola, paano na kami mabubuhay nang wala kayo? Lola, paano na kami mabubuhay nang wala kayo? Bahala kayo sa buhay nyo. Kung hindi kayo alis, ako ang mawawalan ng buhay. Alis na, bilis. Lola, bakit hindi nyo na kami inaalagaan? Lola, bakit hindi nyo na kami inaalagaan? Kung patuloy ko kayong alagaan, baka mabawasan pa ang taon ng buhay ko. Kuya, umalis na si Lola, baka si Inay. Inay, sasabihin ko sa'yo, kung susubukan mong paluin kami ulit. Tatakbo na kami ngayon din. Baka hindi na kami bumalik pa. HMP. Yao, Wenshen, tara na umuwi. Oo. Inay, hindi nyo na sila pagagalitan ngayon? Ay, sige na nga. Alam ka naman, mahal piaran ni inay zina kuya. Mahal. Wala naman, pagod lang ako sa kakapalo. Naku, araw-araw na lang akong may hawak na pamalo, hinahabol sila. Nakakapagod din yun, alam mo. Ay naku, Inay, hindi na kami papaluin? Hindi dapat ganito. Dapat binukbok niya kami, tama ba? O baka bigla niya kaming naawa, AME. Nava? Walang ganyan. Sa tingin ko, nag-ipon lang siya ng lakas para sa malaking plano. Sa tingin ko, talagang gusto na niya kaming patayin ngayon. Ha? Ano na ang gagawin natin? EDI mag-empake na tayo, bukas takas na tayo. may narinig ako, yung 3 maliliit kaninang umaga pa, may daladalang mga bag. Palihim na umalis sa Manor. Inay, hanapin na lang natin sina kuya. Wala silang pera, baka. Huwag kang mag-alala, Inay. Hahanapin ko na sila ngayon din. Wala namang nawawala sa Manor, di ba? Ayos, mabuti naman. Kung malaman kong ninakaw nila ang gamit sa bahay. Kahit saan sila magtago, hahabulin ko sila. Pero nanay, hindi ka ba nag-aalala kay kuya? Yung 2, hindi sila magtatagal sa labas. Babalik din yan ang nakayuko sa kahiyan. Sino nagsabi niyan? Nanay, parang ang baba naman ng tingin mo sa amin. Hehehe. Sino nagsabing babalik kami ng nakayuko? Ipapakita ko sa inyo ang kakayahan namin. Mahal, buksan mo ang kahon para makita nila.
Kuya, hindi ba't kakagaling nyo lang sa labas? Paano yung nagawa na ito kanila? Swerte lang talaga namin. Hindi lang kami nakakuha ng pilak, nakilala pa namin ang Assistant Minister ng Revenue. Assistant Minister ng Revenue. Itong mga pilak ay galing sa kanya. Dahil iniligtas namin ang buhay niya. Ha ha ha. Hindi kaya nalaman ni nanay? Walang humahabol, mukhang hindi. Mabuti. Magtago muna tayo sa labas. Babalik na lang tayo kapag kumalma na si nanay. Sige, tara na. Linwenyu, hindi ko talaga kasalanan ito. May humawak sa paa ko. Siya yun. Tulong. Naipit ang paa ko. Pwede ba niyo akong tulungan? Hanapan niyo ako ng karwahe pauwi. Ako si Queen Feng. Kung tutulungan niyo ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito. Oh, Aya. Nanay, swerte talaga ako sa pera. Kahit hindi mo ako bigyan, nakakakuha pa rin kami sa labas. Parang may kakaiba sa pangyayaring ito. Parang may plano si Kinfeng. Parang hinihintay lang niya sina kuya. Kahit hindi ako masyadong marunong sa gobyerno, pero isang assistant minister ng revenue. Paano siya mag-isa na may dalang ganito karaming pila? Wala man lang siyang kasamang alalay. Ayun. Tapos yung dahilan pa na naipit ang paa, ang labo naman. Ayon naman, inggit lang kayo sa amin. Nanay, itong mga pilak ay galing sa Assistant Minister ng Revenue. Kahit gustuhin nyo, hindi nyo ito makukuha. Kuya, buti na lang sumama ako sa inyo. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Ayaw. Huwag kang mag-alala, Bonso. Sa hinaharap, ako ang bahala sa iyo. Sige, Bonso, dalhin mo ang ating pera. Uwi na tayo at itago ng mabuti. Baka manakaw pa. Hitset, sa bahay na ito, kayo lang tatlo ang magnanakaw. Nay, iba na ang panahon ngayon, bakit ba lagi na lang? Ang nakaraan ang pinag-usapan, ngayon kami ay mga bisita ng Vice Minister ng Pananalapi, balang araw. Panga ay dadalaw siya sa amin. Mas mabuting respetuhin mo kami. Sa pagsasalita, Sige na, asawa, Bonso, huwag na nating patulan, alis na tayo. Tara, Tara na. Nay. Bunso, maghanap ka ng paraan para magtanong-tanong, baka may nangyayari sa palasyo. Sige, Alaynan. Nay, may balita na. May balita na ninakaw ang pondo para sa sakuna. At iniutos ng emperador na imbestigahan. Ang minister naman ang nasagot. Kaya pala siya nagpakalat ng pera. Gusto niya tayong isangkot. Nay, ibig mong sabihin. Noong una ko palang nakita ang pera, pakiramdam ko may mali. Ngayon na naisip ko, iyon ay pera ng gobyerno. At may tatak ng pamahalaan sa ilalim. Buti na lang. Muntik na maging masaya ang tatlong iyon. Ang pagnanakaw ng pondo para sa sakuna ay malaking kasalanan. Gusto niya tayong sirain. Wala naman tayong away sa kanya. Bakit niya tayo gustong sirain? Dahil ang kuya mo at ikalawang kuya mo ay kilalang kilala sa katangahan. Ang iba kapag may ganito, magdududa. Pero sila, akala nila swerte sila, hindi ba? Ano ba ang pinagkaiba nito sa swerte? Sasabihin ko na ngayon sa kuya at ikalawang kuya. Hoy, kung sasabihin mo sa kanila, dadalhin lang nila si Kinfeng dito. Para makipagtalo sa atin, naniniwala ka ba? Kaya nila yon. Tama, talagang tanga ang kuya at ikalawang kuya. Sabi pa nila, sila lang tatlo ang magnanakaw sa bahay na ito. Akala ba nila ako rin ay magiging magnanakaw? Tara, magnakaw tayo ng pera kasama ni Nay. Tara. Aray.
Hi. Hi, hi, hi. Pasok na to. Bakit ka pa dadaan sa bintana? Nadala ako sa kuya at ditse, naging tanga tuloy ako. Bilis, bilis. Nay, pasok muna ako para tingnan. CJ, Bilis. Tara. Sana nagdala na lang ako ng pampatulog. Hindi na sana tayo nagkagulo ngayon. Hey Tara, hanapin na natin kung saan nila itinago yung kahon. Kung gaano kaingat ng mga kuya natin, baka nasa sobrang lihim na lugar. Eh. Um, Ni. Bakit nandito si Ni? Nanonood ako NG Panaginip. Aray, Pangit na ina, sa panaginip na nanakit pa. Pero ngayon may. Tagapagtanggol na akong opisyal, hindi kita takot. muntik ko nang makalimutan, wala na palang bahay tong gago. Kaya sa kuya niya na lang natutulog sa sahig. Buti na lang. Kundi nahuli rin ako bilang magnanakaw. Nakakahiya talaga. Nay, mas maingat na ako mamaya. Buti na lang tulog na tulog sina kuya at ditse, hindi nagising. Hindi ko na talaga matiis, hindi to yung ugali ko. Bless you. Hihi. Bless you. Sige, pwede na kayong maghanap ng walang takot. Nay, ang galing mo. Bless you. Aray. Bless you. Kunin ang pera, iwan ang kahon. Pagdating ni Qin Feng, gulatin natin. Ay, masakit pa rin ang ulo ko. Ako rin. Aray. Kagabi na naginip ako kay Nay, siguradong sinaktan niya ako sa panaginip. Kaya ako nagkandara pa. Nauntok pa ako. Bahala na, masakit man, may pera na tayo ngayon. Tumakbo. Oo. Kailangan nating magplano ng mabilis kung paano gagamitin ang mga perang ito. Paano gagamitin? Ang daming pera, hindi maubos kahit anong gawin. Pwede tayong magnegosyo. Hindi ako naniniwala na mas mababa ang kikitain natin kaysa kay Lausan. Hehehe. Mahal kong munting pera, titingnan ko na ngayon. Mga binata, dumating na ang Assistant Minister ng Ministry of Revenue. Pinapapunta kayo sa harap. Ang bilis niyang dumating. Sabi ko na nga ba? Sabi ko. Tayo ang mga bisita niya, magbihis na tayo. Ay, ang bilis mo namang dumating. Talagang mabuting kaibigan ka. Siyempre pupunta ako. Sige, sabihin mo, ano pa ang gusto mong pasalamatan ngayon? May nag-report na naglagay kayo ng suhol sa mga opisyal. At nagnakaw ng pondo para sa sakuna. Ako'y inutusan na imbestigahan. Ano ang sinasabi mo, Tak? Imposible ang pamilya namin. Laging legal ang negosyo. Paano kami magnanakaw? At ng pondo para sa sakuna pa. Talaga? Pero may nagsabi sa akin na may nakakita sa inyo, na may daladalang kahon na puno ng pera ng gobyerno. Kaya ako nagmamadaling pumunta. Ayokong mahuli, pero ngayon. Ang mga tangang ito, mas tanga pa sa inaasahan ko. Kahon, kahapon lang, binigyan mo kami ng kahon. Oo. Ay, mag-ingat ka sa salita. Hindi ko kayo binigyan ng kahit ano, kahit.
Hindi ko kayo nakita. At ang laman ng kahon ay pondo para sa sakuna ng gobyerno. Ano? Pondo ng gobyerno? Kapag napatunayan na nagnakaw ang pamilya Lin, hindi lang ako mahuhuli sa pagnanakaw, mapapasa kanila pa ang kasalanan. At makukonfiscate ang negosyo nila para bayaran ang pera ng gobyerno na ginamit ko. Para takpan ang pagkukulang. Walang makakaalam. Ang galing mo pala, Kin. Plano mo na pala. Naituro sa amin, hindi ba? Ngayon mo lang naisip. Mamatay ka man, hindi ka makakatakas. Ano, nahuli na kayo. Gusto mo pa akong isama sa gulo. Mga tauhan, hanapin ninyo. Kapag may nahanap, dalhin ang buong pamilya Lin sa kulungan. Tapos na. Talagang tapos na ito. Inay, mag-isip ka ng paraan, alam mo naman. Talagang naloko tayo nila. Inay, pasensya na, sana noon pa ako. Sumunod na lang sana ako sa'yo. Bless you. Namatay na ang bata sa kakamagkakagatas. Malagkit na sipon na hulog sa bibig. Ngayon mo lang naisipang itapon. Inay, kahit masakit ang salita mo, totoo naman, pero... Grabe naman ito. Grabe pa? Pagpasok ninyo sa bilangguan, hindi na grabe yan. Inay, wala ka na bang magagawa? Hahayaan mo bang mawasak ang ating pamilya? E di ipipitit ko ang mga mata ko. Hey, Nasa bingit na tayo ng kamatayan, anong magagawa ko? Maghanda na lang kayong lahat. Inay, talagang nagkamali ako. Kung may susunod na buhay, babayaan ko lahat ng utang ko sa'yo. Kung may susunod na buhay, pag nag-reincarnate ka sa tiyan ko, papatayin kita. Huwag kang tatawa. sabi ni Inay, dapat samantalahin natin ito para kay Kuya. Isang malalim na aral. Ginoo, nahanap na. Ginoo, nahanap na, pero kumpleto ang ebidensya at testigo. Wala na kayong takas, dalhin na. Sandali. Ginoong kalihim, bakit nagmamadali? Pakinggan muna natin ang kanyang sasabihin. Inay, may paraan ka ba? Wala, iniisip ko lang kung paano kayo. Hindi ako madadamay. Inay, tanga talaga kami, kung magtapat man. Ako na ang sasagot sa lahat ng kasalanan. Mahal, Napag-isipan ko na, sasabihin kong ako ang nagnakaw ng pera ng gobyerno. Wala kayong kinalaman sa mga ito. Zanay patavarin niya kayo. mahal, parang tutu namang nakbago. Sina Kuya Noyon. Sa harap ng kamatayan. Nasa puso pa rin nila si Inay. Kuya. Sa totoo lang, sa mga ganitong pagkakataon, responsable ka pala. HMP. Ang ganda ng eksena ng pagmamahalan ng pamilya. Sige, bibigyan ko pa kayo ng konting oras. Ano ang sasabihin mo, Ginoo? Parang may mali sa kahon na ito. Parang walang laman. Ano ang sinasabi Montag? Oh. Ah, Paano nangyari, tu? Ang mga pilak na ito. Hindi ba't hindi natin ito ginagalaw? bakit parang pamilyar ang pangyayaring ito? Inay, ikaw ba ang kumuha ng pilak ng patago? Siyempre, hihintayin ko bang mapahamak ako dahil sa inyo? Alam kong may paraan ka, Inay. CJ. Nasaan ang pera? Saan napunta ang pera? Bless you. Ginoong kalihim, pumasok kayo sa aming bahay nang walang paalam. At sinabing nagnakaw kami ng pilak ng pamahalaan. Ngayong hindi ninyo ito mahanap. Kami pa ang tinatanong ninyo. Ni hindi man lang tiningnan, sigurado na kayong nasa loob ng kahon ng pilak. Tama nga ang hinala ng kuya ko, itong kahon. Ay talagang ibinigay mo sa kanila. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa ring aminin ang kasalanan ninyo? Mabuti. Maliit nga ang tingin ko sa inyo, pero ang pilak ng pamahalaan ay hindi basta-basta maibibenta. Mga tauhan, magana PA. Hukayin ninyo ang buong bahay ng mga Lin, hanggang sa matagpuan ang pilak. Ginoo, nakakandado ang kahon na ito. Kaya pala ang lakas ng loob mo, itinatago mo pala ang pilak.
Dito. Lasiw. Akala mo takti dahil walang susi. Hindi ko ito mabubuksan. Akala mo ba ang dalawang kandado ay sapat para pigilan ako? Ah, Ah, HMP. Hehe, hindi pa nakakita ang ginoong kalihim ng ganito. Ito ay tinatawag na Matryoshka. Nakakatuwang panoorin ang mga ekspresyon mo. Mula sa pagkagulat hanggang sa pagkadismaya. Napakasaya ko. Mabuti. Matryoshka pala. Tingnan natin kung ilan ang kayang mong ilagay ngayon. Hindi naman marami, ito na ang huling kahon. ah, Inay, hindi mo naman talaga inilagay ang pera sa loob, di ba? Kahit ilang kandado pa ang ilagay, hindi nito mapipigilan. Hindi ako katulad ninyong mga tanga. Mung bean cake. Ah, galing sa Sufangzhai, masarap talaga. Subukan mo, Minister. Gumamit ka ng 3 nakakandadong kahon para sa mung bean cake. Bawal ba? Anong batas ang nagsasabing hindi ako pwedeng gumamit ng 3 nakakandadong kahon? Para sa mung bean cake. At saka, may magnanakaw sa bahay namin. Kaya kailangan kong itago ang mga bagay na gusto ko. Hinayang mo ang mung bean cake ko. Hintayin mo lang. Niloloko niyo ako? Tuloy ang paghahanap. Hindi ako naniniwalang kusang nawala ang pera ng gobyerno, Minister. Wala ng iba, Minister. Imposible, Minister. Hinanap na talaga namin, totoo. Nanay, nasaan ang pera? Hindi talaga kusang nawala? oo. Ang pera darating din yan. Minister, sa kahon ng tela sa inyong bahay, nahanap ang pera para sa sapuna. Samahan niyo ako. Ano? Paano nangyari yan? Siyempre pwedeng mangyari. Minister, ang pamilya Lin ay negosyante ng tela. At nagkataon, ang mga tauhan nyo ay umorder. Nagawa ang tela kaninang umaga at dinala sa inyo. Ang pera ng gobyerno. Siyempre, ibinalik sa tamang may-ari. Ano? Ah, ang dalawa kong anak, tanga talaga, pero hindi ibig sabihin. Natanga rin ang nanay nila. Gusto mong isisi sa pamilya Lin ang kasalanan mo. Kaya ginanti kita. Minister, ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Hindi ka ba natatakot sa akin? Anong ikakatakot ko? Natatakot ka bang ikalat ko ang sinabi mo? Minister, ang pera ng gobyerno ay nasa inyo ngayon. Hindi mo ito maitatanggi. Hindi ako. Minister, halina. Teka, hinamak mo ang mung bean cake ko. Bago ka mamatay, sasampalin muna kita. Hinamak mo ang mung bean cake ko. Ganon ba kakilabot si Madam Lin? Kung patuloy yan, mamamatay siya dito. Hatakin na. Dalhin. Ese, Nanay, ang galing mo. Muntik na kaming mamatay. ngayon mo lang nalaman kung gaano ako kagaling. Ginagawa ko lang ito bilang babala sa inyong 3. Kung may gagawin pa kayong kalokohan, sigurado ako. Mas malala pa ang mangyayari sa inyo kaysa kay Kinfeng. Nanay, mula ngayon, ikaw na ang pinakadakilang bayani sa puso ko. Ang buhay ko ay para sa'yo, nanay. Pagkatapos na nangyari ngayon, labis kitang hinahangaan. Susundin ko ang bawat utos mo. Oo, nanay. Kung saan ka pupunta, doon ako. Kahit asawa ko ay ipabibili ko. Ha? Anong tingin-tingin mo? Pwede naman akong mag-asawa ulit kung mamatay ang asawa ko. Pero isa lang ang nanay. Oy, oy, oy. Ano ba yan? Ito ang nanay ko. Ako. Now. Ano ba, yang SIOS akin. Basta sumunod tayo sa nanay, tama yon. Anak, nakikita kong nagiging matino kayo. Labis akong nagagalak. Kung matino na kayo, bakit hindi pa kayo umuwi sa tindahan? Pakikinggan nyo ito. Hanggat hindi nyo na ibabalik ang 500 tael na pilak. Bububugin ko pa kayo. Pupunta na akon gayon.
Nanay, ano ang gagawin namin? Ano? Siyempre, gagawa tayo ng anak. Ha ha ha. Gawin niyo ng husto. Hanggat hindi buntis. Walang lalabas sa kwartong ito. Mahal. Tara, Ang aking malusog na apo. Dumating na ang lola. Ay naku, ay naku. Ha ha ha. Ay naku.